Nagmadali kaming pumasok ni Wade pabalik ng bahay nila para tignan ang sinasabi ni Iverson. Saan sina mama at papa? Tanong ni Wade sa kapatid niya. Umalis pagkatapos kumain kuya, may pinuntahan sa plaza. Tumango si Wade at sumulyap sa akin bago namin tahakin ang daanan papuntang sala. Nga pala kuya, bumaling si Iverson sa akin. May kasamang dalawang lalaki si Ate Zoe. Ngayon, panigurado, ako naman ang namumutla. Hindi ko alam kung bakit, agad akong kinabahan sa dalawang lalaking kasama ni Zoe. Nalaman ko naman agad kung bakit nang nadatnan namin si Kuya Dashiell na nakaupo sa sofa ni Wade at si Rosin na nakasandal sa pintuan. Why are you here? Mabilis ang pintig ng puso ko. Ni hindi ko na namalayan ang presensya ni Zoe sa gilid ni Rosin. Nakita kong lumipad ang tingin ni Kuya Dashiell sa kamay ni Wade na humawak sa akin. Why are you here, Rina? Tumayo si Kuya Dashiell. Napalunok ako sa pabalik na tanong niya. Kuya, binibisita ko lang si Wade. Paliwanag ko. Let's go, Rina. Humakbang si Rosin papunta sa akin. Umatras ako, sabay hawak din sa kamay ni Wade. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Magtatanan ba kayo? Kuya Dash question was cold and firm. What? Hindi. Din Rina, kung hindi kayo magtatanan, sumama ka sa amin. Naglahad ng kamay si Rosin sa harapan ko. Anong problema niyo sa aming dalawa ni Rina? Galit na tanong ni Wade sa kanila. Nakita kong tinignan niya si Zoe. Mapupungoy ang mga mata ni Zoe. Mangiyak-ngiyak siyang lumapit kay Wade. I'm sorry Wade. Nabasag ang boses ni Zoe. Pagkabangkit ni Zoe nun ay otomatik kong kumalas ang kamay ni Wade sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay niyang wala ng lakas ngayon. Tapos sa mukha niyang nakakapanlambot. Wade? Pero bago ko pa siya natanong kung bakit niya kinalas ang kamay niya sa kamay ko, ay humagulgol na sa iyak si Zoe at pinaulanan niya na si Wade ng I'm so sorry Wade, I'm sorry, mahal na mahal kita. Pero hinila ako ni Kuya Rosin. Nanlaban ako. Pero nanlambot ako nang tinignan kong hindi man lang makatingin si Wade sa akin. Bumaling siya kay Zoe at nakita ko ang galit sa mukha niya. Hahawakan na sana ni Zoe ang braso ni Wade pero umatras si Wade na para bang nandidiri kay Zoe. What is wrong kuya? Sigaw ko kay Kuya Dashiell na ngayon ay siyang humihila sa akin. Pinagbuksan ako ni Rosin ng pintuan. Pinasok ako ni Kuya Dashiell sa loob. Tatakas sana ako pero nasa magkabilang gilid ko silang dalawa. Kuya! Nabasag ang boses ko sa kaba at anticipation. What the hell is happening? Mabilis at matulid ang drive ng driver papuntang Camino Rail. Hindi ko na maalala kung paano bumalik kina Wade. Hindi ko na nakita kung paano kami nakarating ng Camino Rail. Hindi ko na napansin ang renovated rest house namin. Kinaladkad na lang ako ni Rosin papuntang sala ng mansyon. Pinaupo niya ako sa sofa. Namuo ang luha sa mga mata ko. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Tinapon ni Rosin sa harapan ko ang isang malaking envelope na may gold pattern sa gilid. Ano yan? Basag na basag ang boses ko. Hindi ko na rin mapigilan ng mga luha ko sa pagtulo. This better be good, Rosin. Pumasa ka sa French School of Design, Rina. Sa kundo natin sa Paris, yan ang natagpuan namin. Bumalik kami ng Pinas para ibalita sa iyo ito personal At nalaman namin pumunta ka ng Camino Rail. Pumunta kami ng Camino Rail at nalaman namin wala ka dito. Zoe told us you're with Ribas sa Alegria. You're not even answering your phone, Rina.
Dagdag ni Kuya Dashiell. Nanginig ang kamay ko habang tinitignan ang letter na may nakalagay ng crest ng School of Design na pinasukan ko sa Paris. Kuya, totoo ba ito? Tumulo ang luha ko nang hinawakan ko na ang letter at binuksan. Tumango si Kuya Dashiell. And you're dating Erong kay Rina. Anya, hindi ko pa nababasa ang letter ay binaba ko na agad pabalik sa misa. I'm not kuya, Wade is a good man. Good man? Tumawa si Kuya Dashiell. He dated you for fame, Rina. No. Bumaling ako kay Rosen. Kanino mo yan narinig? Kay Rosen? Sabay toro ko kay Rosen. Humagik-gik si Rosen at umiling sa akin. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Why don't you ask him straight, Rina? Ask him. Tumayo ako at sinugod si Rosen sa kinatatayuan niya. Umatras siya at tinaas ang dalawang kamay. Easy, Rina. Nakangisi pa rin ang hinayupak kong kapatid. Kung hindi ka naniniwala, ask him. Ask him din. You're just blinded by your freaking attraction. Nanliit ang mga mata niya. Magaling ba siyang magdala ng babae? Of course, cause he's a playboy. Magaling ba siyang mambula? Of course, yan naman talaga ang gawain niya. Naloko ka, Rina. He tried to get to you, to get to the band. Hindi niya ako kailangan para pumasok sa banda. May talent siya, may busi siya, at may karisma. Enough, Rina. Napatalon ako sa pabiglang sigaw ni Kuya Dashiell. He's a playboy, Rina. Ano na, may nangyari na ba sa inyo? At paano kung mabuntis ka? May maibibigay ba siya sa'yo? Wala, gusto niya lang sumakay sa barko. Sinampal ko na si Rosen. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang patawirin siya sa mga sinabi niya. Naramdaman kong nagpalpitit ako sa sobrang inis. Humikbi ako at napaupo sa sahig sa kakaiyak. Ano bang problema nyo? Bakit kayo nanghuhusga, kuya? Hindi nyo ba pwedeng tanggapin na lang na kami? Wala naman kaming ginagawang masama. Wala siyang ginagawang masama. Wala? Why don't you ask him? Wala na akong maibigay na reaksyon kay Rosen, kundi ang pagkamuhi at galit ko sa kanya. Umiling siya ng nakangiti. Don't look at me like that, Rina. I care for you. I'm your brother. Kinagat ko ang labi ko sa inis. Halos dumugahan na ito sa kagat ko. Naglahad ng kamay si Kuya Dashiell sa akin. Rina, sinabi ni Zoe ang lahat tungkol sa plano nila. Sabi ni Kuya Dash. Anong plano? Hindi nauubos ang luha ko sa pag-iyak. Napapaibigan ka ni Wade para sumikat siya. Sa araw na nag-audition siya sa Zeus Arena, nandoon si Zoe sa likod mo, hindi ba? Iyon ay para makilala ni Wade kung sino si Rina Elizalde, dahil ikaw ang bibiktimahin niya. Now, don't ask me how I know this. Pero kaya ko agad siya pinigilan sa plano niya ay dahil alam ko ito. Nagalit siya. Siyempre, dahil nabuking siya. And I told you about this before. You didn't listen. Talaga bang masarap ang bawal? Tumayo ako para sugurin ulit si Rosen, pero umatras siya at itinaas ang kamay niya. Come on, Rina. Huwag kang magbulag-bulagan dyan. I know you're really attracted to that asshole. But please, let your brain roll this time. Hinawakan ni Kuya Dashiell ang braso ko. Even sorry na, kung malaman mong totoo ang mga sinasabi na Rosen, anong gagawin mo? At ano ang desisyon mo para dito? Ipinakita ni Kuya Dashiell sa akin ang envelope. You will be trained by the finest designers of France, Rina. Maybe even the world. This is what you wanted, right? Kaya mo pang humanap ng ibang lalaki. But this opportunity, no. What are you going to do now? Daan-daang mga bagay ang pumasok sa utak ko. Maraming tanong, walang ni isang sagot. This is your constant, Rina. Ito ang buhay mo. Are you willing to give this up just to with that uncertain man?
You know I won't let you. Singit ni Rosen. Napatingin si Kuya Dashiell kay Rosen. Nakita kong sinimangutan ni Kuya si Rosen dahil sa sinabi niyang iyon. I'll give you a choice, Rina. Bawi ni Kuya Dash. Umiling si Rosen. I won't give you a choice. Tatanggapin ko ba ang pag-aaral sa ibang bansa? Totoo ba yung sinabi na Rosen? Ginagamit lang ba talaga ako ni Wade? Bakit nagsuri si Zoe kay Wade? Sorry dahil sinabi niya kay Rosen ang lahat? At bakit guilty si Wade at nagawa niyang bitawan ng kamay ko? Bakit hindi niya ako hinabol? Bakit hinayaan niya lang ako sa mga kuya ko? Bakit nawalan agad siya ng pag-asa? Dahil ba simulat sa pool, wala naman talaga siyang nararamdaman sa akin? Puntahan natin si Wade. Ito lang ang tanging naibulalas ko sa gitna ng pagiging tolala ko. What for? Rosen! Sigaw ni Kuya Dashiell sa kapatid kong Asyol. Okay, baby. Hindi ko mabuksan-buksan ng liter. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Kung tatanggi ba si Wade, tatalikuran ko ang mga pangarap ko. At kung aaminin ba niya, kung sasabihin niya sa akin pinaikot niya ako, makakaya ko ba? Pinunasan ko ang luha ko habang natutulala sa labas ng sasakyan. Kasabay ng pagtulod ng luha ko ay ang pag-ambon sa labas. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Rosen sa akin na siyang katabi ko ngayong nasa gilid na ako ng sasakyan namin. Nakita kong sumulyap si Kuya Dashiell sa salamin. Nasa front seat kasi siya. Stop it, Rosen. You're pestering her. I'm not. I'm trying to make her feel bitter. Sumulyap ako kay Rosen at inirapan siya. Hindi ko kailangan ng pangungulit niya ngayon. Kung pwede lang bigwasan ko siya, ginawa ko na. What if umamin siya, Rina? Tanong niya. Hindi tumigil ang mga luha ko sa pagtulo. Yun din ang tanong ko. Paano kung totoo? Paano kung ito talaga ang katotohanan? Na lahat ng matatamis na salita niya ay hindi galing sa puso. Na puro iyon bola. Nasanay siyang mambola dahil sa pagiging playboy niya. Na hindi siya nagbago. Ewan ko. Gasgas na ang boses ko. Humikbi ulit ako kaya tinakpan ko ang bibig ko. Sa oras na umamin siya, Rina, iwan mo na siya. Pumaling ako kay Rosen. Anong akala mo sa akin? Tanga, ano pang gagawin ko kung umamin siya? Idin syempre iwan siya. Hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko at mas lalong hindi ako magpapagamit. Huwag mong ipakita sa kanya na nasasaktan ka. Do not cry. Stone heart, Rina. Stone heart. Maingay na bumuntong hininga si Kuya Dashiell sa front seat. Hindi na masyadong mabilis ang patakbo ng driver namin. Siguro ay para bigyan pa ako ng konting oras. Pinunasan ko ulit ang luha ko. Naiisip ko palang na totoo yung mga pinagsasabi ni Rosen na sasaktan na ako. Tell him you didn't love him anyway. Na hindi ka nasaktan kasi hindi mo naman siya minahal. Na pareho kayong naglalaro sa isa't isa. Why do I do that, Rosen? Dahil kahit na nasaktan ka, hindi mo naman kailangang ipakita. Nakalugmok ka na nga sa lupa dahil sa nangyari. Sa oras na ipakita mo iyon, mas lalo ka pang ibabaon. Kaya Rina, don't ever tell him you love him. That you were hurt cause he lied to you. Umiling ako. Hindi na ako makapagsalita sa pag-iyak ko. He didn't lie. No, he didn't. Haha. Umiling si Rosen at tumingin sa labas. Tumigil ang sasakyan namin. Gumagabi na at umaambon pa rin kaya hindi ko masyadong makita ang lugar. Pinunasan ko ang salamin gamit ang kamay ko at nakita kong may silhouette ng isang lalaki sa bakuran ng isang pamilyar na bahay. Wade? Ramdam ko ang butas sa puso ko sa sobrang sakit nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magsalita sa harap niya. This isn't true, right? This isn't true.